It all started when my husband was detained. Three years old yung anak ko nung nakulong yung tatay niya. Ito yung family picture namin sa detention. Bilang political prisoner during that time, ay napakahirap, no? Kasi hindi lang dun sa nakakulong mismo, kundi yung kalagayan din ng mga pamilya nila sa labas. Imagine mo, sako-sako talagang mga sulat yung dumadating mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Alam mo, pinagtsatsagaan ko talagang basahin isa-isa yung mga sulat. At mula dito sa mga sulat na to, meron akong mga nakapalitang sulat din. Sinagot ko yung mga sulat na mga pinili ko dun sa mga sako-sakong dumarating na yun. At yung napili kong yun, sumagot siya ulit. Talagang halos siguro sa isang buwan ay ilang sulat yung dumadating mula sa kanya. Talagang nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng encouragement. Lahat ng isinusulat niya, binabahagi ko dun sa loob. Tuwan-tuwa din yung iba, yung mga kasama dun sa kulungan. At nabahaginan sila nung ganitong pagtulong nung isang kasulatan namin na naging posible dahil sa kampanya ng AI. Nung nag-release na yung asawa ko, nag-involve na ako directly dun sa Amnesty. So, naging board member ako ng AI Philippines. Tapos, later on, naging field officer ako for Asia. At kahit na hindi na ako diretsong connected, no, on a full-time basis, yung mga naging trabaho ko afterwards, nakikipag-coordinate kami sa Amnesty in all our efforts.